Next is I will be discussing about Chapter 9. So first question, why is risk management and why is it important in nature projects? So ang risk management ay pwedeng i-define as the process kung saan ina-identify, ina-analyze at kinokontrol ang mga potential risks na maaaring makaapekto negatively sa success ng isang project. In context of HR, sobrang importante ng risk management dahil ang mga HR projects ay naturally risky dahil sa kanilang nature. Through proper risk management, kayang i-predict ng HR practitioner ang possible threats sa success ng project at makagawa ng action plan kung sakaling mangyari ang mga risk na ito. Dahil dito, mas nagiging efficient ang HR project in terms of cost, time, and quality. So for example, sa pag-design ng bagong performance appraisal program, isang possible risk ay hindi maintindihan ng employees ang bagong criteria. Ito ay pwede mag-solve sa pamamagitan ng pag-conduct ng orientation, seminars at effective communication sa employees. Second question is, what are the common risks encountered in HR initiatives? Ang implementation ng HR projects or initiatives ay may kasamang risk sa iba't ibang level tulad ng people, process, at technology. Isang common risk ay ang resistance to change mula sa employees, lalo na kung natatakot silang mawalan ng trabaho dahil sa bagong systems or policies. Isa pang risk ay kakulangan ng support mula sa stakeholders, poor communication, limited budget, kakulangan sa training, data security issues, at legal risk. Madalas din ang technological risk lalo na kapag may bagong system na ini-introduce. So for example, sa pag-implement ng HRIS, maaari magkaroon ng risk kung hindi sapat ang skills na employee sa paggamit nito. At kung may possibility na sa data breach habang ginagamit ang system. So third question, how do you identify and analyze project risk? So, ang pag-identify at pag-analyze ng project risk ay isang organized process kung saan kinikilala ang mga possible problems at sinusuri ang epekto nito sa isang project. Para ma-identify ang risk, pwedeng mag-conduct ang HR manager ng brainstorming sessions, mag-review ng past projects at makipag-usap sa industry experts at stakeholders. Pagkatapos, ma-identify ang risk, ina-analyze naman ito based sa probability at impact gamit ang tools tulad ng risk matrix. For example, sa pag-conduct ng company-wide training, isang risk ay ang low attendance. Sa pag-analyze ng attendance trends, makikita ng HR kung gaano kataas ang chance na mangyari ito. So, fourth question is, what are the different response strategies? Ang risk response strategies ay ang mga paraan para ma-handle o mabawasan ang epekto ng risk sa projects. Kabilang dito ang risk avoidance, mitigation, transfer at acceptance. Ang risk avoidance ay pag-iwas sa risk sa pamamagitan ng pagbabago ng plan. Ang risk mitigation naman ay ang pagbabawas ng possibility or impact ng risk sa pamamagitan ng preventive measures. Ang risk transfer ay naglilipat ng risk sa iba't ibang party tulad ng outsourcing or insurance. Samantalang ang risk compliance or risk acceptance ay pagtanggap sa risk kahit wala masyadong action. So, for example, sa recruitment, may risk na makakakuha ng unskilled applicants, pwedeng i-mitigate sa pamamagitan ng mga mahigpit na screening, interviews at assessments. Ito-transfer sa recruitment agency or i-accept kung minor delays lang naman ang magiging epekto. So last question is, how can effective communication improve project success? Ang effective risk communication ay nakakatulong sa success ng project dahil sinisiguro nito na lahat ay involved at aware sa possible risk at handang tumulong sa pag-handle nito. Dahil transparent ang communication, mas mabilis ang response ng problems. Sa HR projects, mahalaga ang
mahalaga ito dahil people-centered ang nature nito. Kapag malinaw ang communication tungkol sa risk, mas madaling makuha ang support ng employees at managers at mas nababawasan ang resistance. Nakakatulong din ito para maiwasan ang misunderstandings at conflicts. So for example, sa pag-implement ng bagong policy, mahalagang i-communicate ang possible issues tulad ng adjustment, difficulties sa pamamagitan ng meetings, emails at consultation. Mas nagiging involved ang employees at nagli-lead sa successful